Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Noong pong nakaraang linggo, ipinagdiwang natin ang piyesta ni Santo Niño. Ang nakita po natin si Jesus ay nagpakilala bilang isang bata. At isa sa mga ipinakitang characteristics ng ating Panginoong Jesucristo bilang isang bata ay yung pagsunod sa kagustuhan ng Diyos, sa kagustuhan ng kanyang Ama. Isa pong napakahalagang aspeto o attitude ng isang anak ang matuto o marunong sumunod sa kagustuhan ng mga magulang. Sapagkat ang pagsunod ay pagpapakita ng paggalang o respeto sa ating mga magulang. Ang pagsunod ay pagpapakita ng ating pagtitiwala na ang ating mga magulang ay nais lamang kung ano at ibibigay lamang kung ano ang the best para sa atin. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin si Jesus ay nagtuturo at bigla pong dumating ang kanyang ina kasama ng mga kamag-anak ni Jesus. Maaari ay ito ay iyong account kung saan narinig nila na parang nawawalan na sa kabaitan si Jesus. Kaya nais nila sigurong puntahan, dalawin si Jesus. At ito ay sinabi ng mga nakikinig na nandyan ng kanyang ina, kasama ng kanyang mga magulang. Ngunit anong sinabi ni Jesus? Ang tunay niyang ina at mga kapatid ay siyang mga nakikinig sa salita ng Diyos. Ang tunay niyang ina at mga kapatid ang siyang sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Hindi ito pagsasawalang abala sa kanyang ina o ito ay pambabastos sa kanyang ina. Subalit, binibigyan diin ng ating Panginoon na si Maria ang kanyang ina ang siyang perfect model ng pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Nang tinanggap niya yung misyon na maging nanay ng ating Panginoong Jesucristo, nang sinabi niya yung kanyang fiat, I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Mga kapatid, nung tayo'y mabinyagan, naging mga anak tayo ng Diyos. Nawa bilang mga anak ng Diyos, bilang bata sa kanyang mga magulang, ay ating pong isabuhay yung pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Hindi lamang sa mga pagkakataon na komportable sa atin ang turo ng Diyos sa kanyang simbahan, ngunit maski po sa panahon na bumibigat ang krus na ating pinapasan, kahit sa mga pagkakataon mahirap sumunod sa Diyos. At maski sa mga pagkakataon na para bang tayo lang ang pwedeng manindigan sa turo ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos, sa kung ano ang totoo, base sa turo ng Diyos. Nawa hindi tayo padadaig, hindi tayo magpapabaluktot, sapagkat bilang anak, susundin pa rin natin kung ano ang kagustuhan ng ating Diyos, ng ating Ama. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.